Sa video na to, you will witness Cambodian street food at night. I'm on a mission to document the street food life of Phnom Penh tuwing pagsapit ng dilim. Mula sa Cambodian barbecue meat feast, halos hindi na mabuhat ang chopstick ko sa bigat. Fried rice and stir-fried noodles. Hindi ko alam kung ano to. Favorite nila lagay ito sa mga pagkain nila. Kakaibang Cambodian pancake. Katulad nitong bansyo, no? At Cambodian kebabs na gagawin mong banh mi. Parang hinihiling ko na lang ngayon. Sana magkaganto sa Subway. Ready ka na ba? I can't stop eating. On eating, delikado na to. Tsura! Dito sa Cambodia, pagsapit ng gabi, ang mga maaksyon na palengke ay nagmimistulang night market tuwing gabi. Ibig sabihin, mas buhay ang street food scene dito pag wala ng araw. Kanya-kanyang take-out ng mga dinner o kanya-kanyang hanap ng pwesto para mag-food trip. Yung iba'y galing sa eskwelahan, iba naman ay galing sa trabaho at gusto lang kumain ng masasarap at murang Cambodian street food. At ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga sikat na street food dito sa Cambodia and what a way to start sa labas ng palengke ng Urusay Market kung saan may nakabalandra na sarit-saring karne na akala mo'y nagbebenta lang ng damit sa dami. May makikita kang inihaw na isda, manok, baboy, at kahit laman loob. Di lang nakaka-overwhelm sa dami ng karne, pero kailangan ko pumili. Okay pare, isang magandang araw dito sa Phnom Penh, Cambodia. Panibagong episode na naman for this episode, Pops. Magba-barbecue meat feast tayo. Kakain tayo sa isang sikat na night market. Nandito tayo sa tinatawag na Urusay Market dito sa Phnom Penh. Puso talaga yung mga palengke na pagdating ng hapon nagiging night market siya. So ang daming klaseng Cambodian street food na binibenta, from noodles, barbecue, lalo na to. Itong unang stop natin, look at this, Pops. Look at this ocean of Khmer or Cambodian barbecue. So may chicken, may pork ribs, may chicken wings, may isda. Parang may duck din ako nakikita. Tapos may nakikita rin ng iba't ibang laman loob. Anyway, Pops, this looks interesting. Umorder na tayo. Umorder ako ng bestsellers nila tulad ng chicken skin, pork belly, at ang bestseller nila na pork ribs barbecue. Tara! Kumain na tayo. Okay pare, the time has come. Narito na in-order natin barbecue. So tatlong klase in-order ko. Umorder ako na inihaw na baboy. Parang yempo lang din. Tapos meron tayo dito chicken skin na barbecue. Yung ribs ko niluto pa. Tapos may sausawan yan dito sa likod. Parang hot and spicy na suka. Siyempre, Southeast Asia, laging may kanin yan. So ang gawin ko, tikman natin itong chicken skin. I-dip natin dito sa suka nila. Cheers! Ang kapal. I mean, yeah. May konting toast, may konting crisp. Pero more on the fatty texture, chewy texture. Marination pa sa Pilipinas lang din, matamis. Kahit smoky. Okay, nisuka natin, mild lang ang hang. Oh, nice. Ayan, so tikman natin tong yempo natin. Kala mo sa Pilipinas lang din. Sige, dip natin dito sa suka. Cheers. Alam mo, sasabihin ko sana parang yempo lang din sa Pilipinas, pero hindi. May konting pagkakaiba. Parang may konting, curry powder ba? Di ko masabi. Pero masarap. Malambot. Good proportion ng karne. Yung suka natin nagpapatulong. Medyo may katamisan din siya. Hindi mong gawin. Kuha ng konting suka. Konting kanin. Top. Alam ko siya, tikman na walang suka eh. Para lumalasanan yung karne. Sakto pa nag-gym ka, nagbubuhat ka, kailangan mo ng ganitong extra protein. Sabay natin nung gulay, pamalas konsensya. Cucumber. Ganda lang din ng vibes dito. Yung iba, more hindi nga dine-in. Actually, wala lang sin dine-in eh. Pinupulang nila ako para kumain. So iba talaga take-out, ulamin nila mamaya. Sasaluan, meron din sila mga lechon manok dito. Okay, next, punta tayo dito. Natikman ko na to, 2019, nalala ko to. Ito yung kanilang giant pork ribs. Look at that. Halos hindi na mabuhat ang chopstick ko sa bigat. Para tong Cambodian racks. Sobrang laki. Sige, tikman natin. Oh, nice. Parang may konting lutong na siya sa labas. And then sobrang juicy. Parang may chili powder din siya. Medyo mayanghang na siya. Sobrang enjoy nito kainin. Grabe, malasa, malasa. Sarap.
This is just the beauty of street food, pare. Dito ka lang sa kalsada ko, nag-enjoy ka ng barbecue. Underrated talaga. Street food ng Cambodia. Panalo. Hindi ko pa pala nadidip sa suka. I-dip natin. Look at that. Parang nag-caramelize na. Cheers! Oh, this is meat heaven. Ang laking karne nun. All of that fat, sobrang tender talaga siya. Hindi na overkill ng marination. Sakto lang din. Gusto lang din sabay ng kanin. Pops, dadaan ng Cambodia, sa Phnom Penh. Bandang hapon, mga alas 5, alas 4. Dadaan din sa Urusay Market namin nagbibenta ng barbecue. Nasasabi ko, it's a must try. Ibang klase. Iba talagang barbecue scene dito sa Phnom Penh. Palaban ng mga amoy ng mga iniihaw. At mamaya sa huling parte ng video na to, ay may kakainan din tayong sikat ng barbecue staple dish ng Cambodia. Matuturing mo to na parang Cambodian kebabs. Kailangan nyo abangan yon. But first, let's eat some wok-style Cambodian street food. Kung saan, madami kang pagpipilian. Actually, this just reminds me of Thailand. Order ka ng gusto mong ulam, and boom, lulutuin sa harap mo. High fire, wok style, na tila maamoy mo lahat ng ingredients. Pare, next food trip natin, dalawang carbs to. Meron tayo ditong Cambodian stir-fried noodles, meron tayong Cambodian fried rice. At unti-unti nang dumadami yung tao, unti-unti na nagsisibukasan halos lahat ng stalls dito sa Urusay Market. Pero huwag tayo paligoy-ligoy pa. Gusto ko simulan dito sa kanilang fried rice. So para siyang yang chow, pagkakaiba, parang may mga beef slices siya, may pechayaw nakikita. Sige, tikman natin. Cheers! Sarap. Panalo talaga. Alam mo, mix eh. Parang kumakain ng Vietnamese na Thai food. Halo talaga eh. So, the heavy wok aroma. Maraming slices ng karne. Daw di siya sobrang lambot. Yung itlog nandun. Tapos yung butil-butil ng kanin. Hiwa-hiwalay na. MSG, the onions. Ito mismo di mo na kailangan ng ulam dahil marami ng baka. Basically, parang kumakain ng yang chow eh. Alam mo, hindi ko alam kung ano to. Favorite nila lagay ito sa mga pagkain nila. Mapakanin, mapanudils, lagi nila nilalagay ito. Parang sweet chili sauce eh. Cheers! Oo. Sa Pilipinas parang jukran. Matamis na. Actually, walang anghang. More on sweet chili sauce talaga. Ano? Okay, next. Punta tayo sa seafood noodles natin. Ang kapal niya pala. Medyo sticky na siya. Okay, so parang... Alam mo dito, nakita ko kanina, yung squid pati yung hipon, parang linuto niya na rin eh. So may sariling lasa na siya, may sariling marination na siya. Nakita mo ito yung squid, ito yung hipon natin, pero na-intriga ako sa noodles. Cheers! Full of flavors, pare. Parang oyster sauce. Parang may oyster sauce na medyo may katamisan. Yung noodles natin, it's on the hard and chewy side. Pero panalo. Ang sarap. Alam mo talaga panalo dito? Lasang-lasa may MSG. Tikman natin yung hipon. Sarap. Panalo. Gawin natin, dagdagan natin ng mga konting enhancer. Siyempre, lalagyan natin tong magic rooster sauce nila. Dahil paborito daw nila to. Tapos, meron din tayo ditong pickled cucumber na may suka at sili. Sige, haluin natin konti. Ngayon, kuha ko. Thank you. Garlic. Sige. Nagbibigyan ako ng kung ano-ano. Meron din tayo ditong pickled garlic.
Okay, so sa kagat na to, kuha ko ng squid natin. Nung mga garlic na pinaglalagay natin na nahalo na sa sweet chili sauce. Cheers! Ano? This just reminds me of parang Mongolian noodles. Oo, parang Mongolian noodles. May matamis-tamis na sauce na makapit. Alam mo yung matamis-tamis na sauce na makapit sa bibig mo? Nakakatawa sa Cambodian cuisine. Malasa yung pagkain nila pero dami pa lang ginagawang paraan para mas maging malasa. Dami enhancer, mga pickles, suka, sweet sauce, chili sauce. Parang lahat ng pwede pa ilalagay nila. Pero don't get me wrong, ito mismo yung noodles na ito masarap na. Kahit yung puset, kahit yung hipon, may lasa na rin. Nalo, kahit yung fried rice natin, isa pa. Kaka-workout ko lang. Kapatabay na ako ng Cambodia. Anak ng tinapa. I can't stop eating, on eating. Delikado na to. Anyway, Pops, medyo marami pa nagbubukas. Hanap tayo next food trip. Okay, Pops, so ngayon nakasakay tayo sa tuk-tuk. At dito sa Cambodia, yung Grab nila, meron tuk-tuk. So ngayon, naka-Grab ako ngayon. Ngayon, papunta tayo sa isa pang market. Yung kanina, Urusi Market yun. Ngayon, papunta tayo ng Russian. So dito, yung mga palengke nila, after like umaga hanggang tanghali hanggang hapon, paggabi, nagiging night market. So, doon naman, may mga nakita na akong food stalls doon, marami nakabukas. Pero, iba kasi doon natikman ko na. So, dito sa Russian market, mas marami daw choices ng street food. At siguro yung mga hindi ko pa gano'n natitikman. Anyway, alam mo, isi-share ko lang sa inyo yung napapansin ko dito sa, street food scene dito sa Cambodia. Napaka-underrated. As in, like, paglabas mo ng hotel, paglabas siguro ng bahay mo, kaliwat kanan, merong mga cheap street eats. Like karinderya, mga noodle shop, parang Thailand din, tsaka Vietnam eh. Napaka-underrated kasi, alam mo, sabi ko nga, kung tatanungin mo ko, kaya Paps, magbigay ka na sa Cambodian cuisine. Panigurado, karamihan ng mga Pilipino, karamihan ng tao, wala mabibigay. Kasi nga, di siya gano'n nabibigyan pansin. Pero Paps, I must tell you, sobrang underrated at sobrang sarap, unique, creative. At explosion of flavors yung mga Cambodian cuisine. Anyway, para sa series na to, marami pa tayong mapapahagi ng pagkain ng Cambodia. At sana, matuto rin kayo. Anyway, see you sa Russian Market. Welcome to Russian Market. Tulad ng Urusi Market, pagsapit ng gabi, itong palengke na to ay nagmimistulang night market. Sobrang daming Cambodian street food na pwede kang pagpilian. Pero ang unang pumakaw ng aking atensyon ay si Kuya, nagbebenta ng banso. Actually, ang Vietnam ay meron ding version ng banso. This is a savory golden crispy crepe filled with sprouts and meat. Tara, kumain na tayo. How much? Okay. Okay, next stop natin. Nandito na tayo sa Russian Market. Binyagan natin ng Cambodian pancake. This looks familiar. Nakakain ako sa Ho Chi Minh ito. Ang tawag din na nito, ban chow. So basically, pakita ko sa inyo. Actually, kung titignan mo, mukha siyang omelette. Sa giant omelette na meron siyang pork tsaka chicken giniling na may vermicelli noodles sa... Oh, may vermicelli noodles siya sa loob. Sige. Alam mo, gusto ko lang tikman muna siya as is. Alam mo, gusto ko siya tikman muna na walang gulay. So, ididip mo dito sa parang fish sauce nila na may peanut. Cheers! This brings the magic, pare. Sweet, salty fish sauce na punong-puno ng crushed peanuts. And this one, parang kumakain ng crepe. Parang kumakain ng pad thai inside ng omelette. Scallions, dalawang klaseng giniling, pork tsaka chicken. Parang may peanuts in inside, parang may toge. Di ba siya rice noodles? Toge pala siya. Pero, ang tamang pagkain yan, meron tayo itong iba't ibang veggies. Parang sa Vietnam lang din. So, kuha ka ng lettuce. Siguro may nakita ko ditong cilantro or coriander. Lagay tayo dito, pipino. Lagay din daw tayo, sabi ni sir. Tapos, kukuha ka nung pinaka-banseo mo.
Lagay mo sa loob. And then, i-dip mo sa fish sauce natin. Cheers! Sobrang healthy nung lasa. Ang sarap. Ang sarap nito. Parang bansiyo nga. Laking tulong ng gulay. Laking tulong ng coriander. It brings a different kind of dynamic. A different kind of texture. Ito, simple lang din eh. Laki oh. Simple lang din pero masarap eh. Alam mo, iisa pa ako. Kuha pa ako dito ng gulay. Dali lang eh no. Ganda ng vibes dito. Sobrang lokal. Daming nag-hangout Tuesday night ngayon. Tapos, gawin natin this time. Lagyan natin ng sweet chili paste. Dip natin sa fish sauce natin. And then, diretso sa bibig. Panalo. Ang sarap. Nakakatuwa din sa Cambodian cuisine. It tastes familiar, pero first time mo siya matikman. Ganun, like, if you went to Bangkok, if you went to Ho Chi Minh, Vietnam, alam mo yung feeling na, natikman ko na to. Pero ba't ganun, parang bago pa rin yung experience. Matulad nitong bansiyo, look at that. Alam mo, gusto ko lang siya tikman ng walang gulay. Amazing thing about this is very local talaga. Like, feeling ko walang foreigner. Walang foreigner dito eh. Last dish, ito ang tinatawag na numpang or Cambodian kebabs stuffed into sandwich na parang banh mi. Pero, pagkakaiba nito, ikaw mag-assemble nito. Madaming pagpipilian ng mga kebabs mula sa chicken, beef, liver, or kahit sausages. At ang perfect partner niyan ay ang palate cleanser na papaya salad. Okay pare, last stop natin. Meron tayo ditong hindi kompleto ang isang kainan sa gabi. Walang barbecue. Meron ng Cambodian barbecue dito. Pero ito naman mga skewers. So basically, tusok-tusok siya. Pero medyo may konting twist dito dahil ang dating nito is para siyang banh mi pero deconstructed. Mamaya, magigets nyo yun. So, ikaw yung mag-assemble ng sarili mong banh mi. Anyway, ayun na. So may nakita ditong pork. May nakita dito parang chorizo. May nakita ditong chicken. May nakita sausage. Anyway pare, order na tayo. Okay pare, ito na yung ating last food trip. Nakalimutan ko tawag dito eh. Voice over ko na lang pero this looks nice. So para siyang deconstructed banh mi. Actually kaya may French spaghetti din sila dito dahil katulad ng Vietnam, inasakop din sila ng mga French. Look at that. So toast to. Ang gawin mo dito eh ilalagay mo ang mga karne dito sa bread. Pero kung gusto ko munang gawin, tikman lang natin mismo yung karne. So ito parang muping eh. Oh. I believe pork barbecue to. Tikman natin. Oh, nice. Iniisip ko medyo matamis siya pero hindi sobra. Medyo tostado nga eh. Ito sausage. Oh, malasa. Ang gulo sa loob niya parang floss. Parang sa mga string na hiwa-hiwalay pero most definitely chicken to. Ang sarap ah. Ito akala mo Cebuana chorizo pero hindi. Tikman natin. It's different pare. Okay ba? Hindi ko mailarawan ang kanyang lasa. Hindi ko mailarawan. Alam mo, ang gulo. Parang may lemongrass. Oo. Oo pare, may tanglad to. Sure ako. Sure ako may tanglad to. Ang bango niya eh. Yung lemongrass na nasa ko. Parang kumakain ng Cebuano lechon. Oh nice. And it's time to assemble. So gagawin mo, kunin mo yung French baguette mo na punong-puno ng butter na tinos. And then what you can do, gawin ko triple meat. Alisin mo yan. And then sausage naman natin. Alisin mo rin yan. Kunin mo yung pork barbecue natin. Alisin mo rin yan. Boom. Tapos ang gagawin mo, may atsara tayo dito or papaya salad. Maglalagay ka. Timplahan mo lang. And you have the option to add chili. Siyempre maglalagay tayo ng chili. And then squeeze natin ng konti. Meron na tayong parang Cambodian banh mi. Yung iba nakikita ko, ino-observe ko. Akin ang kumakain ng barbecue, tapos kakain ng bread. Yung iba naman ginagawang gato parang sandwich. Pero dito na ako para mas madali. Ha!
Cambodian banh mi. Cheers. Triple meat it is. Unang nakain ko dun yung parang makapal na pork barbecue. Ang sarap. Yung bread natin crispy outside, may konting nguya inside, and then sobrang buttery niya. Ang laking tulong ng papaya salad sa pampalasa sa kanya. May extra acidity, extra sourness, extra sipa. Itong kagat ito, mas maraming karne. Isa ba? Grabe, parang nakakapusog to. Parang hinihiling ko na lang yun. Sana magkaganto sa Subway. Yung tatlong klase ng Cambodian na karne. Cambodian barbecue, tapos lalagay mo sa French toast na sobrang buttery. Okay, ibang klase. Kahit yung atsara nila, ang sarap. So dito, paggabi ng paggabi, parami ng parami kumakain sa labas. Mura, masarap. Actually, parang makikikompete siya sa Thailand tsaka Vietnam sa mura tsaka sa quality. Sarap. Wanna be free of this heart. Okay pare, dito nagtatapos ang ating ultimate short night street food tour dito sa Cambodia. Masasabi ko lang, busog na busog na busog ako, like carbs on carbs on carbs, like from rice, noodles, bread, rice, at ang dami pang iba. Anyway Pops, sana nag-enjoy kayo doon. Iba lang din talaga ang street food scene ng Cambodia tuwing gabi. Kung pupunta kayo dito, dumaan kayo, kumain kayo ng gabi, ang daming tao, makipagsalamuha kayo, mag-try kayo ng mga bagong street food. Yun yung gusto ko pakita sa'yo, yung gusto ko maengganyo kayo na try to immerse in. Kung maghanap kayo ng mga local na kainan, like iwasan nyo yung mga fast food, makikita nyo yung mga medyo branded na try nyo kung saan kumakain yung mga lokal at panigurado, hindi kayo mabibigo. Ngayong araw, pinaka-favorite ko siguro, ang hirap pa. Siguro tong huli. Simple lang eh. Masarap yung barbecue, masarap yung tinapay, nakakabusog. Especially, mura pa. Mga Pops, maraming salamat sa panonood ako si Chewy dito sa Phnom Penh, Cambodia. Nagsabi, stay safe, good night, and goodbye. Bang! Actually, kaya may French baguette sila dahil literally, kaya may French baguette dito dahil literally, nasakop din sila ng mga French, like way... Ano ba? Pagod na ako. Parami ng parami yung... So dito, ang anghang. Bloopers. Teka lang, ang dami palang sili nun.